Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Doc Biboy ng Quezon City Health Department para pag-usapan pa rin ang pagbabakuna. So kanina, Doc Biboy, na pag-usapan po natin ang mga bakuna para sa sanggol at kabataan. Ngayon naman po, marami po kaming tanong na natatanggap, no, para naman sa mga bakuna sa mga mas nakakatanda. So, tanong dito, Doc Biboy, ano daw po naman ang mga bakuna na dapat makuha? Meron po bang mga specific para sa ating mga kababaihan? Kababaihan? Before we answer those questions, kailangan po natin siguro intindihin na yung immune system po natin, mga medyo nasa ganitong edad, yung mga okay pa po. No? Iba po yung immune system natin sa mga bata. Iba rin po yung immune system natin sa matatanda. Kasi over time, as we age, nag-wane din po ang immune system natin. Nag-wane yung, ibig sabihin ng wane, mababa yung ability ng katawan natin para labanan yung iba't ibang uri ng sakit. Kaya tayo, ina-advise ng mga ibang mga eksperto na magpabakuna kahit tumatanda. Kasi it's one form of protection din sa ating mga sarili para hindi po natin makuha yung mga iba't ibang uri ng sakit. So sa mga babae, especially sa mga buntis, po, usually binibigay po natin yung Tdap vaccine. Yung Tdap is yung tetanus, diphtheria, and activated pertussis na bakuna para sa mga bata. Usually binibigay natin sila for between 27 and 36 weeks of pregnancy para ma-protect natin yung baby against sa pertussis. Parang ganon. Saka sa tetanus, if ever, kasi pag nanganak, may potential exposure to other metals. Parang ganun. So, yun yung mga commonly na binibigay natin sa mga babae. And aside from this, what we also do, or what is routinely being given to women, is yung HPV vaccine or yung human papillomavirus vaccine. So yung HPV vaccine po, it's a good vaccine na kailangan nating makuha na isang babae para ma-protectionan po siya laban sa cervical cancer. Isa po ito sa mga programa natin sa Department of Health, especially here in Quezon City, kasi yung mayor po namin, si Mayor Joy Belmonte, is an adamant believer in cancer prevention. So maganda po ito kasi itong bakuna na HPV vaccines is being given free sa ating mga health centers, especially to ages 9 years old to 14 years of age na babae, mga school age children before sila maging sexually active. Kasi kapag before sexually active, mas mataas yung efficiency ng ating HPV vaccine laban sa cervical cancer compared to those women na yung mga sexually active na hindi na nakatanggap lang, mas bumababa yung efficiency kasi nagbakuna. Although, yun yung binibigay namin sa health center, sa Department of Health, sa age group, other women can also get the HPV vaccine. Yun din yung mga advice ng ibang OB-GYN, sa mga gynecologists natin, na sige lang, tanggapin mo lang, wala na akong problema, mas maganda nga ito para. So yun yung mga most common na bakuna na binibigay po natin na specific for women. Yun po pala yun, no? Doc Biboy, dun po sa Tdap, gaano po kadalas ito o ilang doses po yung i-expect ng ating mga pregnant women na kanila? Yes, it's being given 2 doses, no? TD or Tdap. Pinakamaganda Tdap talaga. Pero it's hard kasi to procure it minsan privately, parang pero we have TD sa ating mga health centers na binibigay natin to pregnant women, 2 doses siya na binibigay ko. Between 27 or 36 weeks ng pregnancy. Tapos sa susunod na pregnancy, bibigyan ulit. Parang ang total po kasi is around 5, if I'm not mistaken, 5 TD vaccines or Tdap vaccines para masabi natin na immune, na mas magandang immune sa buong pagbubun, sa
sa buong buhay ng women ngayon. Pero at least sa isang pagdadalang tao sa 9 months of pregnancy, dalawa usually ang binibigay natin na TB vaccines between 27 to 30 weeks of pregnancy. Yun po pala yun, Doc B-Boy, no? So, 2 doses. Doon sa HPV naman po, Doc, ilan po doses na ina-expect ng ating mga 9 to 14 years old? Yeah, we expect 2 doses po, no? Sa mga 9 to 14 years of age. Pero in other age groups, if I'm not mistaken, so nabasa ko kasi last week, if I'm not mistaken, sa other age groups, binibigay siya at least 3 doses. Para 6 months apart. Ganun. So, depende po, no, sa age pala ng ating mga kababaihan. Pero maganda po, narinig natin, no, na may mga ilang mga LGU na libre itong binibigay. So, lapitan lang po natin ang ating mga health centers, mga health checkers, ano? So, Doc Pipoy, napag-usapan po natin ang mga vaccine o bakuna para sa mga kababaihan. Ngayon naman po para sa ating mga senior citizen. Alam niyo po marami po tayong mga health checkers na senior citizens na nakikinig at nanonood ngayon. Ano-ano naman po ang mga bakuna na kailangan po nila para mapanatili ang kanilang kalusugan? Yes, of course. First of all, dapat meron silang mga natanggap na booster vaccines for COVID-19, mga tipong ganun, although wala pa tayo sa Pilipinas. Tapos yung mga iba't ibang uri ng sakit like hepatitis B. Pero yung pinaka common na binibigay natin, no, sa ating mga senior citizens will be the flu vaccine and the pneumonia vaccine na routinely dapat binibigay yearly yung flu vaccine, tapos yung pneumonia depende sa brands or depende sa kukunin natin kung every 5 years or parang lifetime vaccine siya. Aside from that, yung mga natin, siguro matatanda din, no, isama na natin yung mga ibang workers, no, mga matatanda din na workers. Depende po kasi sa trabaho ng isang individual na pwedeng may makuha pa siyang ibang vaccines para mas protektado po siya sa trabaho. Like for example, healthcare workers, mga nurse, mga nagtatrabaho po sa hospital, kahit na-clerk ka lang sa hospital, we require hepatitis B booster vaccines for them. And we require sometimes MMR vaccines for those hospitals kung saan nag-entertain ng mga measles cases, parang yan. Other than that, may mga ibang mga matatanda din po na OFW or migrant workers na merong required vaccines po sa kanila na makuha nila before sila lumipad. Ano po yung mga vaccines na yun? Example na po doon yung yellow fever vaccines. Kung hindi pa nga po ako nagkakamali, meron pang mga Mediterranean fever po ata na vaccines. Marami po kasi talaga. Depende po yun sa pupuntahan po natin lugar kung saan mataas po yung kaso gano'n. Meron din po mga ibang lugar na nagbibigay po ng dengue vaccines, which is very controversial right now. So, it really depends on the place we are going to, kung saan medyo mas madaming kaso or mas available sa kanila yung mga bakunang gano'n. Pero for senior citizens, like here, for example, at minimum, you would require a lot ng senior citizens to be vaccinated with flu and pneumonia vaccines para mas protektado po sila dahil prone po sila to certain forms of respiratory infections lalo na habang tumatanda. Yun po pala yun. At maganda, Doc Piboy, na na-remind natin, no, yung ating mga health checkers, lalong-lalo na yung mga senior citizens natin na magpa-flu at pneumonia vaccine. Yan. So, lapitan nyo lang po ang ating mga health centers para makakuha ng flu o pneumonia vaccine na yan. So, Doc Piboy, tanong din po natin dito, no, at alam ko curious din ang karamihan ng ating mga health checkers. Ano po yung mga epekto na maaaring maranasan pagkatapos po magpabakuna? Yung mga usual po na expected ito, no, at hindi kailangang maging maalarma. Yes, that's a very good question, no. First of all, yung mga pwede niyo po maramdaman after vaccination would be, number one, common, pain doon sa in-inject
injection site, pain on the injection site. Pangalawa would be numbness. Minsan na ano na, parang walang maramdaman. Pangatlo, medyo nilalagnat or parang nagiging under the weather po yung pakiramdam po natin after the vaccinations. These are just limiting symptoms kung saan after a few days time, mawawala din naman po siya. Except na lang po kapag ang naramdaman po natin is yung mga allergic responses doon sa ano na yun, sa bakuna na yun. Pero yung mga ina-expect po natin would be pain po talaga sa fever, which is quite common after vaccination po talaga. So during that time, huwag po kayo mag-aalala. Kasi it's the way your body responds to the antigen na binigay po doon sa bakuna, yung laman ng bakuna. Ibig sabihin, gumagana yung katawan mo, nilalabanan, parang nagpuproduce na siya ng konting immunity towards sa binigay na bakuna. Pero yung ibang mga, for example sa COVID, yung may mga ibang tao na merong mga allergic reactions towards these types of vaccines, yun po yung severe itchiness, nakangati, namumula yung katawan, nahihirap huminga. Yun po yung mga kailangan po talaga dalhin kagad sa hospital para mabigyan ng immediate intervention. Kasi ibig sabihin, may possibility, may allergic reaction sila dun sa mga component ng vaccines. Pero yun nga, sinabi nga natin din sa hali kanina, na it's kind of rare, hindi naman po lahat. Select group of people lang po talaga. Yun yung mga ganun mga reactions na pwedeng makuha. Tama po yan, Doc Piboy, no? So sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, huwag po masyadong ma-alerto, no? Kasi expected itong pain, numbness at paglalagnat, no? Pagkatapos nating magpabakuna. So Doc Piboy, meron po ba kaming pwedeng gamot na inumin? Kasi usual po itong mga pain, lalo na yung masakit at talagang yung medyo nilalagnat, ano? Meron po bang mga over-the-counter na medications sa pwede kaming inumin o may mga advice po ba kayo kung paano ito i-address? Oo, no. So first of all, post-vaccination na bigay, huwag niyo po muna masyadong you need to avoid heavy strenuous activities. Especially kapag sabay din kayo mga ganun. Meron pong laman yan. So huwag niyo muna masyadong i-stressin yung katawan niyo kasi baka mamaya mas madali po kayo mapagod or mas mabibinat po yung katawan niyo. O baka mas magkaroon pa kayo ng mas madaming sintomas bukod compared dun sa mga ibang nabakunahan na hindi masyado nag-physical activity. Pero it really depends on the person. May mga kilala kasi ako after vaccination ng basketball, wala naman nangyari ganun. Pero it really depends. Pero yung highly advisable after vaccination, you need to rest, adequate amount of rest, adequate amount of hydration, meaning dapat umiinom po ng tubig. Tapos, yung mga symptoms na nararamdaman po natin, like the pain, paano po natin i-address ko, pwede po natin i-cold compress yung part ng nabakunaan, di ba? Pero kung self-limiting naman siya, ibig sabihin tolerable, hindi naman ganun kaya na lang po natin. Kasi after a few moments time or after a few hours time, mawawala din naman po yun. Kasi kaya nga self-limiting ang tawag natin sa kanila. It goes off after watchful observation. Pero kunwari, pag nilagnat, sobrang under the weather, pwede naman pong mag-take ng mga over-the-counter medication sa pampababa ng lagnat, mga antipyretics natin tulad ng mga paracetamol. Every 6 hours, hanggang mawala yan. Pwede naman po yun. Wala naman po problema yun. Pero yun nga, ang abiso po natin is as much as possible po, self-limiting siya. Ang pinaka-importante doon, pakinggan niyo po yung katawan niyo. Kayo lang naman po kasi ma-engage yan eh. Pakinggan niyo po yung katawan niyo. Kapag kumakatok po yung katawan niyo, sabi, pahinga ka muna, pahinga niyo muna. Huwag niyo munang, huwag binakunahan, huwag po kayo mag-boxing, huwag po kayo mag-exercise ng very strenuous activities like heavy lifting or heavy weight, diba, na weightlifting. Huwag po muna. Learn to read your body also. Napaka-importante din po. Pakinggan niyo po yung sarili niyo po yung katawan. Kung sinabi yung mahinga ka mo. Basta importante nga po, sinabi ko po, hydration, eat healthy, eat well, and adequate amount of rest.
Doc Piboy, napakaganda nung nasabi ninyo, no? Listen to your body, no? Lalong-lalo na pagkatapos mabakunahan, no? So talagang kailangan nating mas pangalagaan ang ating mga sarili, no? Para makapagpahinga. Ayan. At mag-check talaga Gusto ko, may nagko-comment dyan mamaya. Sabihin niyo po rin sa boss ko. Ako, totoo po yun. Kaya maganda din talaga na meron tayong mga advice. So tulad nung nabanggit ninyo mga hydration at mga cold compress. I'm sure po marami pong matutuwa sa ating mga health checkers na pwede silang gawin sa mga side effects na ito. Pero Doc B-Boy, tulad nga nung nabanggit ninyo, pwedeng self-limiting itong karamihan sa mga side effects na ito. Pero kailan naman po dapat lumapit ang ating mga health checkers kapag po after nila magpabakuna? Ano-ano po yung mga sintomas na dapat sila ay pumunta sa malapit na kanilang health provider o kaya emergency room kung sakali may? Oo, no. So, pag nag-persist yung lagnat, meaning nagtuloy-tuloy na dehydrate natin kung gano'n, you need to consult your physician na, especially for those yung nag-administer ng gamot sa iyo. Kasi may possibility na baka adverse effects to following immunization. Pwede po yun. Ito po yung mga sinasabi nating delayed type of hypersensitivity, meaning pwedeng pagkabakuna after 3 days saka lumabas yung mga sensitivity reactions na toward the vaccines. Meron naman tayong tinatawag na mga immediate hypersensitivity reactions. Ito na yung pagkabakuna after few minutes, after few hours, may hihirapan ng huminga, nagsa-stridor na, o ibig sabihin parang sumisikip na yung daanan ng hangin, tapos nag-rashes, na yung mukha, gano'n. In these circumstances, huwag yun na pumaantay yung bukas. Kasi baka wala ng bukas. Punta po agad kayo sa emergency room, sa pinakamalapit hospital niyo, para mabigyan po agad kayo na pangunang lunas. Kasi ibig sabihin, you might have certain allergic reactions to the components of the vaccines. Madami ko po kasing components. So, yun po, ang pinaka-importante po na malaman po natin. So, napakadami po nating napag-usapan, Doc B-Boy, mula sa mga sanggol, kabataan, kababaihan, at iba't ibang age, pati na din ang ating mga senior citizen. No? So, salamat po at napakarami po naming nalaman tungkol sa importansya ng bakuna. So, ano po ang huling mensahe ninyo para sa ating mga health checkers sa pag-aalaga ng kanilang mga sarili, lalong-lalo na ngayong summer season at week ng immunization? Yes, sa ating magandang araw po ulit sa ating mga health checkers, sa ating mga nanay, sa ating mga daddies na constantly nag-aalaga po sa anak natin. Ang pagpapabakuna po ang pagpapabakuna po para sa inyong mga anak ay isang napag-aralang pamamaraan para maprotektahan po natin ng mga anak mo laban sa mga iba't ibang uri ng sakit. Tulad ng measles, di ba? Tulad ng mumps, tulad ng rubella. Lalo na po ngayon, medyo tumataas po ang measles case natin dito sa Pilipinas. Kapag bakunado po ang anak niya, sure po tayo na protektado po sila. Pero ang point po dito is, once your child is vaccinated, kahit makuha man yan or may infection ng sakit na yun, hindi ganun kalala yung outcomes niya kapag na-contract niya yung disease na yun. Yun yung protection po na sinasabi natin. Pwede pa rin tamaan ng sakit yung isang individual kahit bakunado, pero hindi siya mamamatay doon sa sakit niya. Kasi may protection na po siya. Hindi siya magkakaroon ng severe complications sa sakit na yun dahil may protection po siya. Hindi katulad ng isang tao o isang bata na hindi bakunado laban sa sakit na yon at nakuha niya yung sakit na yon. Yun yung nakakatakot. Kasi nga po, yun yung mga pasyente po natin na lumalala yung sakit, mas malala yung presentation at mga pwedeng maghantong sa kamatayan yung sakit. So, paalala lang po, ang mga bakuna na to ay napag-aralan, dumaan sa mabusising pamamaraan ng paggawa ng mga bakuna at nagkaroon ng mga clinical trial sa iba't ibang parte ng mundo bago man to ipasa publiko. Kaya kung meron naman pong libre na bakuna at para sa ikabubuti po ng ating mga anak, tangkilikin po natin itong mga
serbisyo na ganito. Pabakunahan po natin sila para kahit paano ma-achieve po nila yung mga gusto nilang ma-achieve at lumaki po sila ng maayos at malayo sa sakit. Maraming salamat po Doc Biboy, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molano at sa mga inyong kasama po dyan sa Quezon City Health Department. Maraming salamat po. Maraming salamat din po Teacher Elliot. Magandang araw po sa mga ating mga health check. Ang dami nating natutunan kay Doc Biboy mga health checkers, kaya wag na mag-atubiling magpabakuna. Libre po ito sa ating mga health centers. At dyan nagtatapos ang ating Tag-Init series. Ngayong buwan ay mga paksang mainit tungkol sa tag-init ang ating binigyang pansin. Sana ay mas maging enjoyable at safe ang inyong summer season. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus.